Good morning. It's been a while simula nung huli akong nag-vlog. Sobrang tagal na busy lang talaga kasi today naisip kong gumawa ulit kasi wala lang, gusto ko lang ulit gawin yung pag-vlog, pag-document ng mga pinagagawa ko kasi who knows, baka yung mga ginagawa ko or yung mga pinupuntahan ko is something that interests you or plano nyo rin gawin. So today wala pa akong masyadong naisip na magiging content ko. It's gonna be a quick day in a life. Pero ayun, samahan nyo ako and usap tayo sa comment section if yung mga ginagawa ko or yung mga pinupuntahan ko is something na gusto nyo rin puntahan or gawin. So let's go! Ayan, dito na tayo sa first stop. Papavulcanize tayo ng gulong. Alright, so andito na tayo ulit sa bahay and unfortunately hindi na ayos yung gulong. Those of you na nakanood na ng mga previous vlogs ko, alam niyo naman na hindi normal yung setup ng wheels and tires ko. Actually, pangalawang tire shop na pinuntahan ko and wala, sinukuha na talaga nila. So inisip ko, sabi ko baka hindi talaga na siya para maayos pa. Kasi baka pag pinilit ko, mas delikado, mas risky. So may plano ako. And hindi ko muna i-reveal. Siguro sa mga future vlogs para meron pa tayong naka-reserve na contents. Doon na natin gagawin. And hopefully ma-achieve ko. But for now, dadalhin ko yung Vespa sa shop para ipa-ceramic coating. Kasi yung parking ko dito walang bubong. And alam nyo naman, yung araw, ulan, sobrang malakas makasira ng paint ng mga sasakyan, motor. So, preventive measures ba? Kaya tara, samahan nyo ako. AutoZap Car Care Center. Prepare na si Bess for ceramic coating. So ayan, after ng inspection or checklist, umpisa na yung first step, which is bike wash. Para syempre ma-make sure na malinis yung mga panels and mga parts before i-apply yung coating. Ano yung ina-apply mo na yun, brother? Asphalt removal. Asphalt removal. Alright, balikan na natin si Bess. Gabi na, after about 3 to 4 hours, pwede natin balikan. Nakikita ko na siya, eh. Yun na. Pogi. Balik ka rin, Rosti. Bali, ano to, curing na to. Ako, curing na. Tapos may next step pa or Yes na. last na yan? Okay. Ano bang naging simulang step ng ceramic coating natin?
Bali sir, sa una po kasi i-checklist po natin siya para malaman natin kung yung mga damage na kayang tanggalin o hindi. Yun po. Okay. After ng checklist, Yun, i-prepare po siya para lilinisin po para ipasok po dito sa showroom para gawin po. okay, prep time. Then, ibabuff po siya ng step 1, 2, 3. Tapos, babanlawan po siya after mabuff para malaman kung maganda po yung pagkaka-hydrophobic. Ilang coats ang ginawa natin dito? Bali, dalawa po siya. Una po yung diamond coating, tas next po is yung graphite po. Okay. Ano yung mga dapat na i-maintain kapag ganun para sa camera? Dapat nyo pong i-maintain siya, tas yung iwasan nyo rin po yung paggamit ng mga chemical na hindi dapat po compatible po sa ceramic. Kumbaga yung mga matatapang na Opo, yung mga matatapang na chemical, mga sabon, ganun sir. warranty, ano katagal ang mga Yung warranty po nito sir is 5 years. 5 years po 5 siya. years ba? Yes. After 5 years, kailangan ulitin yung same process. Yes po. Okay. But every 6 months po, pag hindi nyo naman po siya dini-daily use, pag dini-daily use nyo naman po siya, balik nyo po siya dito ng 4 to 5 months. Para 4 to 5 months. i-buff po siya ulit, para gumanda po ulit. Okay. Pero ano yun, another coating ba siya? Or Ano po siya sir, andun pa naman po yung coating niya, bali lilinisin po yung coating niyan para mas kumintab po lalo. Okay. Ganda, maganda dito kasi sobrang detail talaga nila gumawa and nakita ko naman kanina preparation, everything. Nag-start sila sa pinakababa kasi nga naman pag nag-start ka sa taas, diba? Tapos same, tapos iba-iba pa yung mga towels na ginagamit nila to make sure na hindi talaga kasi gagasgas yun eh, di ba? Pag ginamit mo yung towel na ginamit mo sa baba tapos sa taas, tendency magagasgas yun. So, galing, good job. Yun lang naman, thank you so much. Thank you po, brother. sir. Thank you.